Hey guys, so welcome back sa Javier Backyard. And for today's video, sobrang tagal nating nawala dito sa Javier Backyard. And samahan nyo ako, ipapakita ko sa inyo ng mabilisan lang yung ah, mga bago nating isda dito sa Javier Backyard. Tapos papakainin natin. So for today, ito lang papakain natin, PO1. Ayan, staple nila yan. High protein tapos accessible din kahit saan. At samahan nyo ako magpakain ng PO1. So kaya ito muna yung pinapakain ko sa ngayon kasi wala pa tayong available na brine shrimp eggs na i-hatch. Kahit medyo marami-rami tayong fry na labas ngayon. Tapos magtatag-ulan na rin kasi guys. So sa tingin ko mas kailangan ko yung brine shrimp eggs kaso wala pa lang tayong nabibili. Sobrang makalat na dito sa Javier Backyard and nangangapal na rin yung mga halaman na photos na pinatubo natin dyan. Additional filtration. Tapos aesthetic na rin, parang natural looking yung area na to. So yan, sensya na mukhang dugyot dahil sa buhok. Papaba tayo ng buhok eh. So bago tayo mag-update ng mga balon mollies, share ko lang sa inyo itong dalawang flower horn na natitira sa atin. Yung Weaver Kampa from Thailand. Weaver Kampa na import. Pero hindi siya direct from Thailand. Binili ko lang siya sa tao. Tapos ito, yung ating tawag dito, Gabolino. Sobrang lumot ng tank nila. Ayan. Kung updated kayo dun sa TikTok, makikita nyo yung update yan. Muntik na siyang mamatay dati. And ngayon, lumalaban naman. Kaya lang hindi pa rin talaga natin mapabalik-balik yung dati niyang ganda. Linisin ko na lang muna tong tank bago maipakita sa inyo yung update sa kanila talaga. So, share ko lang sa inyo na dalawa na lang yung flower horn natin. So, simulan natin dito sa unang tab. Bago pa lang lahat, yung mga bago nating balon molly na nandito sa Javier Backyard ay kapalit ng mga crayfish natin. And as you can see, wala na tayong mga crayfish kahit isa. Yan yung mga kapalit ng crayfish natin dati. So, nag-quit tayo, gawa ng walang progress. Tapos, space consuming talaga ang crayfish. Tapos, mas trabaho siya. For me. So, ito yung una nating tab. Medyo malumot na rin yung tank kaya dito ko na napapakita. Top view, Sakura na balon molly. Ayan. Yan yung tsura ng mga Sakura balon molly na nakuha natin kapalit ng crayfish. Tapos sa next tank naman, meron tayong pair ng tricolor na dark form. Sobrang lumot kasi mga tank natin, no? Galing sa summer. Kahit araw-araw mong gamitan itong magnetic, 2 days lang makapal na uli siya. So ayan, meron tayong dark form na balon molly. Tapos dito, yung mga fry. Halong fry ng gapi na feeder to. Tapos yung mga PKBM natin na pet grade. Pero madami yan, no? Buti nga humabol eh. Bago mag-totally tag-ulan, nakapag-drop pa sila. Kahit pa paano, problema na lang natin yung pagpapalaki sa kanila. Dahil medyo mahirap talaga kapag tag-ulan. Dito naman yung halo-halong long body, short body na platinum. Galing sa lahi ng PKBM pero di na sila considered as PKBM kasi long body na kadamihan sa kanila. Platinum na lang siguro masasabi. Yan, mga juvenile to adult. Ay mga sub-adult to adult na yan. Nag-breed na rin yan at sila nga yung mga parent ng mga nandun. Dito naman sa timba, makikita nyo, meron tayo ditong mga fry ng Sakura. Diba? Humabol pa yung Sakura. Buti na lang, nakahabol tayo kahit 11 pieces ng fry ng Sakura. Ayan sila. So, palalaki na lang natin yan. Kailangan lang natin BBS kasi mas mabilis lumaki. Uy, may nag-drop dito. Nakita ko lang may lumangoy na maliit eh. Shucks, nakain yata. Parang isa lang yung nakita ko. Sayang naman. Ito naman, golden blue tail yata. Ang tawag dito kung di ako nagkakamali. Ayan. Hindi ko na papakita sa inyo yung side view. Top view na lang. Golden blue tail. Tapos may nakita akong fry doon. Ayun, nagtatago. Yun.
So, kunin natin yan kahit mukhang nag-iisa na lang siya. Kasi mga albino to eh. Kasi mga red eye to. Sabi nila, ang red eye daw, malakas kumain ng fry. So, dito meron tayong, anong tawag dito? Zebra na, ay zebra ba? Hula-hula. Ano tawag dito? Basta yun, yung, sa search ko na lang. Lagay ko na lang dyan yung, ano nito, yung ID ng strain na to. So, total of 5 na strain yung binigay sa atin kapalit ng mga crayfish natin. Ayan, may 5, hindi ko alam tawag dito. Tapos 5 golden blue tail. May pair ng tricolor na dark base. Merong trio sakura. Tapos yung BKBM. Yung BKBM natin, male na lang yung natira. Trio din yun. Namatay yung 2 female. So, hinalo ko na rito. Ayan yung BKBM natin kasama ng black gold balloon molly natin tsaka ng red platy. Itong tab na to, ano to eh, parang immortal yung tab na to. Lahat ng napupunta rito halos di namamatay. Andyan din si Federico kahit hindi masyadong inaalagaan. Yung featherfin catfish natin, asang ka na. Madalang yung namamatay dito, siguro established na talaga yung good bacteria dito sa tab natin na to. Meron tayong 6 na black gold balloon molly dyan na hindi pa rin nagbe-breed. Sobrang tagal na pero hindi nagbe-breed. Tapos may isang male na BKBM na natitira. So yan, puro platy ang kasama. Tapos dito, ayan, ang immortal na platy. Walang katapusang platy. Hindi nauubos talaga yan. Kahit sa mo ilagay na timba, kahit sa mo lagay na lalagyanan niya ata mabubuhay. Dito nag-select tayo ng pea dirt kahit medyo talagang sobrang inbreeded na tong mga to eh. Kaya ganyan na itsura. Pet grade na itsura nila. Hindi na quality pero sa mga gapi na nandito sila pa rin yung pinaka okay. Tapos ngayon, pang ano na lang to, pang outcross siguro sa bagong bloodline ng pea dirt. Dito yung mga call nila. Ayan. Ito yung mga pinamimigay ko sa mga relatives ko, sa mga pamangkin ko na gusto. Bahala na silang dumami dyan. Yung mga immortal din yan, di rin basta-basta nauubos. Sobrang dami. Tapos may nagsosolo rito, male na matandang pea dirt. Hiniwalay ko na kasi na bubuli na siya ng mga batang pea dirt eh. Kawawa naman. Pero matanda na yan. Pea dirt na yan, siguro nasa taon na din yan. So hayaan na lang natin dyan. As long as masigla siya. So yun lang yung mga alaga nating isda rito sa Javier Backyard. Mabilis na update lang naman. Tapos yan, itsura ng backyard natin. Yung mga plants na, trailing plants na kinabit dyan para mas mukhang natural yung vibes. Tapos nagkabit ulit tayo ng manipis na sunshade net kasi sobrang init nung summer talaga eh. Tapos nga pala ito yung bagong halaman dito. Nabili ko to sa TikTok, yung seeds ng lotus. And ngayon, ayan, makikita nyo, tumutubo naman na sila. Nakatanim na sila sa sand, tapos nag-uugat na rin. Hindi ko alam kung lalaki tong mga dahon ng lotus na to, pero may mga gapis yan na fry. Ayan, dyan sa setup na yan. So, hoping maparami natin yung lotus. Kasi maganda siya tingnan. So, yun lang muna yung update ko sa inyo dito sa BR Backyard sa mga alaga nating isda. Bukas, tatry ko ulit mag-vlog. Subukan ko kasi sobrang busy rin talaga. Pero yung mga halaman naman natin, yung i-update ko sa inyo. So, yun lang. Happy fish keeping.